Praise God. Isa pang mas malakas na palakpak para sa Panginoon ng Kristo. Amen. Praise God. So, magandang umaga po sa bawat isa sa atin at muli po tayo po ay kita-kita. Amen. At yung mga iba po ay lalap na maganda at yung mga kalagayan lang po po. Amen po. Praise God. So, in behalf of the Cordero and Canlas family, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng nakipag-sympathize at sa kanyang way at yung lahat ng tumulong, Pastor Edgar, Pastor Marina, ang buong kapulungan po ng mga sa aming sanctuary. Maraming salamat po sa bawat isa sa akin. Amen. His Brother Noel, po siya rin ay nagpapasalamat sa lahat po na nagpagsympathize po. So, praise God. Greetings from the United Water of Macabebe. So kami po ay puno ng tubig ngayon sa Macabebe dahil nasa mababang lugar tayo. Pero sa Panginoon, no? Kung sino yung mga nagpapakumbaba, sila yung pinupuntahan ng pagpapala ng Diyos. Amen? Praise God. So tuloy-tuloy po ang ating po pag-aaralan sa oras na ito. Pag-pray po ninyo po, nawa ay marinig natin ang sinasabi ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga panahon na dumarating at sa ating panahon. So buksan po natin ang ating Bible dito po sa Acts chapter 11. Ang title po na mensahe na ito po ay in-impress ni Lord sa ating puso, The Life of a Genuine Disciple. Ang buhay ng isang tunay na disipulo. Okay. Acts 11:26. Ang sabi ko rito ay ganito, tayo lahat ay madaling tumayo po bilang pagbibigay galang sa salita po ng ating Panginoon. Mga gawa, Kabanatang 11 sa talatang 26. Sa English po, Brother Robert. Okay, sa Tagalog. At nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Verse 25 po basahan natin. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At ang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong sikat silang nanatili roong kasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Tayo lahat, tayo sa madaling manalangin. Nais naming pakinggan ang iyong boses, Panginoon, sa iyong mga mensahe. Nais po namin marinig ang tamang akmang mensahe mo sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, ginagawa ko ang sarili at ang dalangin ko ng Espiritu Santo ang siyang magturo sa bawat isa. Na naway patuloy kaming mapalapit sa iyo at patuloy po namin, Lord God, mahalin ka higit sa anumang bagay, higit kanino pa man, higit sa anumang bagay na nangyayari sa aming mga buhay. Dagdagan mo ang aming pag-ibig sa iyo, pag-alabin mo ito, Panginoon. Habang kami nanikinig ng iyong salita, O God, we pray that your name will live there. Yung pangalan naman yung siyang nagtataan sa maluwan natin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus ang lahat ko yung sabi. Amen and amen. Praise God, at lahat nakakaupunan. So, life of a genuine disciple. Pagka sinabing disciple, doon ko sa binasa natin kanina, sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga disipulo. So, ibig sabihin, originally, ang pinaka-nais na mangyari ng Diyos sa mga tao na malapit sa Panginoon Kristo na susuko ng buhay, ay gagawin niya ito mga tunay niyang alagad. Amen? Sino po rito yung mga alagad ng Panginoon sa Kristo? Magsabing Amen. Okay, kasi malimit narinig natin sa maraming mga iglesia, maraming mga kapulungan na sila ay mga Kristiyano. Wala kang problema doon. Pero ang nais ng Panginoon talaga sa bawat tao na
gusto ng buhay sa Kanya, ay gagawin niya itong isang tunay niyang alagad. The 12 disciples, the 72 disciples, the 500 disciples, at dito po mapapansin natin nang pumunta si Bernabe, Acts chapter 11, dito rin po sa Acts 14:21, may kapansin-pansin po na magandang sinabi rito. Acts 14 verse 21. Okay. Mga Gawa 14 sa talata 21. Ipinangalan ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging ano po? Maging may Bible po kayong dala? Sa Tagalog, nahikayat nila na maging disipulo o alagad. Ibig po sabihin, Pastor, kung ano yung buhay ng 12 disipulo, dapat ganun din ang magiging buhay ko. Opo. Ang panawagan ng Diyos, hindi ito dalawasin po mga kapatid. Ang panawagan ng Diyos, ito ay mahigpit. Mahigpit na panawagan ito na kung ano naging buhay ng mga disipulo noon, kailangan ganyan din ang ating tinatahak na klase ng buhay sa panahon natin. Kung nais mong maging bahagi ng isang totoong iglesia, basahin mo ang naging buhay ng mga alagad. Kristyanismo sa panahon nito ay parang dalawasin ko na lamang. Nabasa natin sa Acts 11:26, sa Antioquia unang tinawag ng Kristiyano ang mga alagad. Originally talaga, discipleship ang pinag-uusapan dito. Ano ang buhay ng isang disciple? Sabi ng Panginoon sa Kristo, if anyone wants to be my disciple, ano yung buhay niya? Ano po? Deny himself. Carry his cross. At doon pa lang tayo makasusunod. So, pag-aaral po natin, isa sa mga nagiging karanasan ng isang tunay na disipulo. Let not your heart be troubled, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-aalala. Kasi yung lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may kahantungan. Bilang introduction po, nakita natin yung title, Life of Genuine Disciple, at yung text po natin kanina, sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano mga alagad, at ngayon po, tingnan natin kung ano, yung nararanasan, yung nagiging buhay ng isang tunay na alagad ng Diyos. Sana po, ganito ang ating nararanasan. O kung sakaling ganito ang ating nararanasan, huwag natin itong natalikuran. At ang purpose ng Panginoon na may mangyayari sa bawat isa sa atin. Ang isang disipulo ay nagnanasa siyang makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Sino po rin yung nagnanais at maging bahagi ng kaharian ng Diyos? Magsabing Amen. Ano ba ang Kingdom of God? Ang kaharian ng Diyos? Dito ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, kasama yung mga tunay na mga alagad, nagsuko ng buhay, naging bahagi ng katawan ni Kristo, naging bahagi ng babaeng pakakasalan ng Panginoong Kristo. Yun ang Kingdom of God. Nag-ahari sa buong mundo, sa buong sanlibutan, sa pagdating ng panahon. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yun ang Kingdom of God. The Father, the Son, the Holy Spirit, kasama, united with the whole Christians na natawag na naging tunay na alagad sa mundo ito. At ito yung combination ng mga Jew at ng mga Gentiles, Christians, na talagang totoong tinawag ng Panginoon. Hindi natin alam dito, pagdating ng panahon, kung sino-sino yung magkikita sa Kingdom of God. Tanging ikaw at ang Diyos naman ang nakakaalam ito. Ang iyong relasyon sa Panginoon, siya ang magsasabi kung ikaw ay paghuhunga
sa kaharian ng Diyos o hindi. At ang mga disipulo, sila yung mga nagnanais na maging katulad ng Panginoong Jesucristo. They want to be transformed in the image and likeness of Christ. Amen? Sila yung nagnanasa ng maging katulad, mahubog sa wangis at larawan ng Panginoong Jesucristo. Hindi sila gumagaya sa kanilang kapwa. Ang ginagaya nila ay walang iba kundi ang ating great pattern na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sino kung nais na sumunod sa yapak ng Panginoong Jesucristo magsabi? Gusto nyo malaman kung ano yung yapak niya? What is the right track? What's the course? Yung daan ng kanyang karanasan na minsan iniiwasan ng mga tao, ng mga Kristiyano, itong daan na ito. Mayroong tamang daan, mayroong daming daan, pero ang daan ng tunay na disipulo ay ano? Hindi nyo naalam. Si J.L.N. Ano po ang tunay na daan na isang tunay na alagad ng Diyos? Ang makikot na narugin. Wala tayong ipagdadaan ng kapatid. There is no other way. Only this way. This is the right track na narugin ang makikot na daan. Amen po? Ready na kayong lumaan? Pastor Ramadan, bisa lumang alin po, sinasabi ko lang yung totoo. Kasi po, ang Kristyanismo ngayon ay pangklase na. Nagsasabi sila ng mga mamulaklak ng mga pananalita para yung mga tao ay lumapit sa iglesia, lumapit sila. Dito po, hindi po. Sasabihin natin kung ano yung totoo. The truth will set us free. Amen? Ang pagpasok sa ngalan ng Diyos, ito ang daan. Acts chapter 14, verse 22. Lahat tayo nakakaranas nito, pero yung mga iba hindi lang nila naiintindihan bakit sila nakakaranas nito. Acts 14, 22. Ito po ang pagkagandaan. Sinunod kayo po yung kurbata ko kasi ibig kayo, malulumanin. O tanang naliwa ko kaya kayo, baka hindi ko sa inyo, akala ko ay Amerikano. Hindi naman ako mukhang Amerikano. Ako minsan-minsan nag-Ilocano. Okay, Acts 14, 22. Ay pa-confirm, pinunod niya ang Pastor John po, Pastor Mansura, Alicia. Pastor John po, matang maniulit dyan po bagay ng masalese. Ano po ang daan ng tunay na alagad ng Diyos? Pakisigaw nga po. Baka magtayo ngayon ng istasyon, lalabanan ninyo yung dating daan, yung tamang daan. Dito tayo sa makikot na daan. Amen po. Acts 14:22. Yan ang ating daan. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must go through many hardships to enter the kingdom of God. Akala ninyo, pagsuko nyo sa Panginoon, wala kinatalo. No! We must go through many hardships. At mamaya explain natin kung ano yung hardships. Unti-unti natin ito specific, detail. At kung doon ka tumadaan, kapatid, you are with me and I am with you. We are on the right track. Amen? Confirming, ano yung sabi ng confirming? Yung strengthening. Sila Pablo, sila Bernabe, sila Silas, sila Stephen. Sa bawat punta nila sa mga iglesia, ini-strengthen nila yung mga tao. Pinapalakas nila yung mga tao. They confirm their souls to continue in the faith. Amen?
Kapag ka meron tayo nakakatanang mo ang mga tao, imbis na manghihina sa sayo, pero lalo siyang lumalakas at magpapatuloy sa Panginoon. Merong ganong environment, merong ganong essence sa isang tao, na kapag kausap ko siya, na-confirm, na-strengthen ang aking faith. Hindi yung kapag ka nakikita mo pa siya, nangyari ka kasi ng Espiritu mga lambot ko. Amen. Isanay natin ang ating mga buhay na tayo nagiging sanhi ng kalakasan ng ating kapwa alagad. Amen po? Confirming the souls of the disciples. Alagad po. Nagiging alagad ang bawat isa na mapuntahan ng mga Kristiyanong nangangaral noong unang panahon. And exhorting them to continue in the faith. Pinapayuhan sila palagi na tayo magpatuloy sa pananampalataya. Pinapayuhan sila na tayo'y lamang sumulong. Pinapayuhan sila na tayo'y kalimutan natin ang ating mga sarili, buhatin mo ang krus. At doon ka palang makakasunod sa Panginoong Jesucristo. Requirements po ito. Without denying yourself, without carrying the cross, you will not follow Christ. Hindi tayo pwedeng sumunod kapag wala yung dalawa. Doon pa lang tayo makakasunod kapag nandun na yung denial, self-denial, cross-bearing life. Pinapalakas nila, pinapayuhan, magpatuloy, at biglang binitawan niya yung salita ito. Sino ba naman lalakas? Kung hindi malawak at malalim ang relasyon mo sa Panginoon, palalakasin nila ang sikulo, at ngayon biglang binitawan yung mga salita. We must go through many hardships to enter the kingdom of God. Hardships. Definition of hardship. Tayo didiretsunan. Go through much hardships. Buti na lang natin si Sir Ryan. Sir Ryan, kuray ko yung paano. Ibig sabihin ng hardship, pero tinignan akong definition po, kanyang definition po sa Bible dito. Many hardship, mga kapighatian sa Tagalog. Kasama rin yung adversity, poverty, destitution, need. One, ano nga po yun, siguro number 5 or number 6, hindi ako nagkakamali. Many hardship, para makita po natin. Many hardship. Adversity, poverty, okay, pag-iilan na, para makita po ng mga kapatid. Siguro number 7 yun, number 6. Hindi po yan, huli yan. Sige pa. Sige pa. Yan. Okay, adversity. Next. Ganun lang. Poverty. Dahan-dahan, para na yan masyadong masakit. Destitution. Need. Want. Pero pa, suffering. Yung dulo pinakagusto ko dyan eh. Lack. Ang dami. Ay, sige na lang, may kulay yung kwenta-kwenta. Ako yung kaya kayong babayaran. Adversity. Nandyan daw, pag sinabing adversity, nandyan mga hard times sa buhay natin. Nakakaranas kayo mga hard times? Mga minsan danger, situation, Sister William, Sister Tess, Sister Sean, kahapon, kasama namin sila, si Brother Joey, sa mga bebe. At dahil po sa mga bebe, naranasan namin yung nampastako. Minsan na nilito ko rito, pag sinabi, nasa saan ba? Nampastako. Sino tao? Kung si Sister Tess, medyo mababa ng konti. Si Brother Joey, mas matamas malalim.
Minsan na nakakalito yun, no? Hanggang saan ba? Napatao. Sino kayong tao? Sino kaya sinukat nilang tao? Oh. Doon sa mga bebe, specific, napatao, si Tertes. Yan. Ganyan yan. At doon po sa loob ng church, first time, pinakamataas din sa amin, ginagawa ng pag-waging center. Hanggang dito po, sa loob mismo, ng church. Salamat kahapon, dumating kami doon, wala na sa loob ng church. At nung umarada kami, bumaba na sila Sister Miriam, Sister Ted, hindi mo nalapag-tingin pa kaya kami. Isa kaya, excited lang. Gusto nilang makarating talaga sa simbahan, makatulong, ihatid yung reggae. At tinitignan-tignan nila yung bangka. Medyo maliit ng konti. At saka kumikiling-kiling, walang kating. Medyo patas ng ganun kung dapat nila. Dangerous. Medyo delikado. Delikado kasi. Kaya matras yung apat. At kami na lang ng mga pastor ang punta at naghatid at pangkama ni almost 20 to 25 minutes if I'm not mistaken. 20 minutes na palalim yun. Kailangan pagka nakasakay ka, kailangan mabait ka. Dahil pag salbahin ka nakasakay doon sa mga pangkana dito, takahod ka. Kaya balansi. Balansi magsakay namin. Ikiling-kiling yan dito. Pero pag hindi ka na magalaw at marunong yung mag-drive, okay. So nakakaranas tayo natin yan. Dangerous times sa buhay natin. Difficulty. Mga kahirapan. Isa naman, poverty, shortage, yung kakulangan, mga miserable, misery, destitution. Yung sa need naman kasi, tingin mo sa sarili mo, kailangan mo ito. It's a requirement sa ito. Necessity ito. Mas, yung mga cellphone, hindi na luxurious na yun yan. Pagtindang balot, pagtindang mani, pagtindang nano-nano game, at hindi cellphone. Kaya necessity yan. One, ito naman, yung mga gusto natin sa buhay. Mga wish natin. Mga wish ko na. Marami tayo mga wish na. Sino rito may wish na natupad na? Amen? Okay. So, mga wish natin na ngayon ay siguro iba, lumilipad pa rin. Parang itong wish. Yung ayaw na wish. Alipat-lipat pa. Mga ano natin. Suffering. Pain, distress, torment. At yung pinakauli. Ano yun? Yung mga tao sa self-test eh. Huwag ka mag-alala sa self-test. Lack of money. Ito po yung detalyeng ibig sabihin ng hardship, ng kahirapan. At huwag po tayong mag-alala. According to Frederick William Robertson, next slide po. Meron siyang in-explain. Frederick William Robertson, may sinabi siya dyan. Pakipitik lang po yan. Ano sabi niya? The best thing in life are the result of being wounded. Wit must be crushed before becoming bread. And incense must be burned by fire before its fragrance is set free. The earth must be broken with a sharp blow before being ready to receive the seed. And it is a broken heart that pleases God. Dumating tayo with a purpose. There is a divine purpose. But minsan dumating tayo ng mga hardships, mga pain. Pero napakatakilang tayo rin ng Panginoon. Ang
nakakalungkot, pag dumadaan tayo ng mga ganito, hindi natin naunawaan kung bakit ka dumadaan at ano ang layunin ng Diyos. Pag dumadaan tayo ng mga ganito klase ng mga sirkunstansya, mga sitwasyon sa buhay natin, hardship, hindi natin naunawaan. Divine purpose. Meron siyang, tignan niyo po yung wheat, trigo. Trigo yung wheat, sir. Ginagawa tinapay. Pero bago yung magiging tinapay, crush. Alam niyo ba ang Panginoon gusto ka niya magiging tinapay? Kaya kanya minsan pinapalanas ng mga crushing experience. Who is the bread of life? Who is the bread of life? Ang Panginoon sa Kristo. Dahil gusto kong maging katulad ng Panginoon sa Kristo, gagawin ka rin niya tinapay ng buhay. Para kapag kanapos mong makadaan, dumanas ng mga crusher, doon sa crusher ng Panginoon, at pagka may mga taong biglang lumapit sa iyo, tinuro ng Lord, kakainin nila yung tinapay ng buhay na mula sa Panginoon, mula sa iyong karanasan, papunta sa mga taong ito na nagugutom ng mga makalangit divine things from God. Normal sa isang alaga, ibig sabihin. Very common ito. This is the normal life. Pakisagot lang po yung telepono. Pag-aasal na lang. Normal life po ito. Nadadaan tayo sa crusher ng Panginoon sa Kristo, ng Diyos. Dahil meron sa layunin sa iyo, gusto ko niya maging tinapay ng buhay. Yung grace, noong unang panahon, sa Israel, napakaraming grace. Ito yun. Doon sa kampo na kung saan kami na, saan ako naasahan sa Kasrin, Israel, katabi namin ito, puro plantation ng grapes. Nakita namin yung fermentation na ginagawa nila doon, pag-permeates doon sa mga grapes, at kapag ika-crush nila. At alam po niyo yung Golan Heights na yan, dyan nagagaling yung the world, came from the world, finest wine in the whole world. Pero yung process ng paggawa ng wine doon ay ibang klase. Talagang nung kay Noah, di ba? Si Noah, pinakapakapakan niya yung mga grapes para lumabas yung batas at para may deliver sa mga taong ng lumbo. Yung panahon niya. Dahil ang wine, nagbibigay ng joy. Red wine, problema, iba na yung wine natin ngayon. Inaluman ng chemical, ilagyan ng alcohol, imbis na pampasaya lang, grabe. Sumobra yung saya. Hanggang sa nagkakayan na sila. Makakatakot yung wine natin. Kaya Panginoon din yun sa atin. Normal yan nangyayari sa buhay natin. At sana unawain ninyo yan na mayroong layunin ng Diyos. Bakit nandiyan mo sa hardship na? Hard times na yan ng Panginoon. Gusto ka niyang masakin. Pitpitin para lumabas yung karas ng Panginoon sa Kristo, papakinabangan ng mga tao na nanunungkot, na nandoon sa sanlibutan, nandoon sa kadiliman, nandyan sa iyong tabi. Ganun pala. Kaya nga dyan sabi ko, mahalin natin yung mga hardships natin sa buhay, yung mga hard times natin, mga pagsubok yan sa buhay natin. Maganda ang nais ng Diyos kung bakit dahil pinapataan sa mga ganyang klase ng pagsubok. Sino ba yung dumadaan dito? Mga hardships meron. Sa dalawa, tatlo, apat, 500. Yung mga hindi dumadaan, magsisi na kayo. Hindi. Yung mga hindi pa dumadaan, maghanda-handa na. Amen? Iniahanda ng Diyos yung ground. Gagamit siya ng mga matatalino. Ayan, sharp tool para kumparin ang buhay mo. Ha? Nakakita na kayo ng magsasaka kapag ka
para sa inyo, sa isang linggo. Buhay natin ganyan din. Inahanda ng Panginoon ang buhay ng kapatid. Kahit tayo lang, meron tayong napakadakilang gagawin sa kanyang muling pagbabalik. Hindi lang sinabi mo tayo, nakikinig. Pagdating mo sa labas, the same thing. No. Totoo kung sa panahon natin ngayon, nandun pa rin, nagsasalita ang Diyos. Ano sabi niya? Man shall not live by bread alone, but by every word that uttered in his mouth. Nandun pa rin still small voice ng Panginoon. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo niya, hindi lang sa kinakay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumutangin sa kanyang bibig. Ibig sabihin, nagsasalita pa ang Diyos hanggang sa panahon natin. At sana naman, pakinggan mo na kapag dumagaan ka na ng mga matitinding kapighatian sa buhay natin. Ano ang kapighatian mo ngayon? Kumpara mo sa kapighatian na naranasan ng mga disipulo. Stephen, dito sa Acts, nagkagulo yung mga iglesia. Narating yung lahat ng mga kalagad nung nabalitaan nila si Stephen ay pinatay na. Paano pinatay si Stephen? Sa pamamagitan na bato. Yung bato sa Israel, mga buhay, makimbang lalo, matatahin. Lalo na dyan sa may pagka Syria, mga tanang rin. Si Stephen, habang mamarugat habang binabago siya, nakatingin siya. Nakapokus siya sa throne of God. Nakangiti ko sa siguro. Habang binabago si Stephen, sugat niya. May buntok niya pero nakakaway niya mga kasi alam niya yung hearts niya yung malapit na. Malapit na niya makasama ang maglilimuhan niya. Bakit si Stephen ganun ang attitude niya? True hardship. Kasi malapit siya sa Diyos. Malalim mo na niyang relasyon sa Panginoon. Alam niya wala sa kasalanan, binabago siya, pero nakakiti pa rin siya. Pag-pray natin, sana maging katulad natin si Stephen sa attitude, sa response niya habang siya binabago. May tayo. Sumakay ka ng bus. Nakapik yung katawan mo. Hindi sinasadya. May bumulay ka yan. Diba? Hindi man tayo sinasadya. O may nasabi lang sa atin ng ibang tao. Agad-agad natin yung lumang natin pagkatao. Agad-agad yung lumang pagkatao na merong pangil. Gustong makiganti sa tao na yan. Ang tinuturo ng Diyos sa atin ay maliwanag. Maging katulad tayo ng ugali ng Panginoon sa Kristo. Sana kamukha tayo ni Stephen kapag kami bumabatong salita sa atin. Mamahili na. Meron kumano na. Ba't kaya? Ang pinag-uusapan dito, what matters, dear church, your relationship to God. Siyang magliligtas sa iyo, siyang magdadala sa iyo sa tunay na kaganapan, kagaya ni Stephen. Pag-isa lang na po kagaya ni Stephen. Mga parunggane, patong alang pagugod, pero nakahanda na siya. Bakit naunawaan niya kung anong purpose ni Lord sa kanya? Hindi yung sinabi niya, nangangaral na nga ako, pinabayaan ko ako mamatay. No. John the Baptist, ulo. Sumayaw lang yung salamin. I-request niya, sabihin mo, sabi ng ate niya, sabihin mo, request mo yung ulo ni John the Baptist. Pagka-request, nag-order ng ulo,
yung mga sundalo na parang mga waiter naman, kumuha ng bandihado, pinuputan lang ng tulad si John the Baptist, nilagay sa bandihado. Ito na po ang order ko, my king. Pumutulog. Oh! Sa Rome. Di po si John the Baptist niya, napuntahan ko yung lugar kung saan pinuputan siya. Punta niya sa Syria, under Syria po yun. Damascus, yung lugar. Pati yung kung saan yung lugar, kung saan sumayaw-sayaw, yung pamangkin niya, na ngayon ay ruins na doon, na parang templo na arena na maliit. Yung mga tao ito, ganun na nakasulat ko, dito sumayaw yung pamangkin, dito ni-request yung ulo, ni John the Baptist. Sino pa? Apostol Pedro. Pinako siya, pati marik. Totoo po yun. Mas gusto niya maranasan yung mas mahirap. At totoo yung sinabi ng Panginoon Isus, greater than this. Mas matindi pa ang maranasan ng mga alagad ko kaysa sa naranasan ko. Kaya si Peter, pinahintulan na, ipako niyo ako po. Huwag yung request ko, patiwalay. Sabi niya. Pinako nga sa patiwalay. Yung mga Kristiyano ngayon, anong ginagawa? Hindi nila alam, hindi nila naiintindihan yung pagiging alagad nila. Kapag tumatalas sila ng mga higpitan, ng mga kapit-hatian, agad-agad sinisisi nila sa Panginoon. Panginoon, sabi mo, nangayon mo, mahal mo ko. Bakit ngayon sinasaktan mo ko? Hindi po gano'n. Ang mga tunay na alagad, ipapadaan ng Diyos sa apoy ng pagsubok. Agree? Tayo po dito sa Mount Zion. Yun ang daan natin. Kasi yun ang dinaanan ng mga alagad at yun ang dinaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ano yung dinaanan ng Panginoong Jesucristo, doon tayo dadaan. At kung ano yung mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo, ganun din ang mangyayari sa atin. Kapag lumabas ang Panginoong Jesucristo, those who suffer with Christ will reign with Christ. Pastor naman, masakit yata yung buhay Kristiyano. Masakit ata ang karanasan ng buhay Kristiyano. Hindi ko sasabihin hindi masakit. Kasi sa mga oras na ito, baka ikaw dumatanas ka nito. Ibinapaliwanag na natin kung bakit tayo dumatanas ng mga ganitong klase ng kapigatian. Mayaman na Kristiyano, mahirap na Kristiyano, saktong nabubuhay na Kristiyano, yung sobrang tinatanggiling na Kristiyano, ipapadaan ng Panginoon kung talagang ikaw ay tunay kang nagnanasa na maging tunay niyang alagad. Amen? Huwag na tayong magkulang. Kasi ito yung normal life na isang alagad, the disciple. Persecution, yung mga naranasan nila noon. Dahil nga meron siyang purpose at mamaya meron tayong mapapanood na isang video. Baka yung iba, inaparoon nila ito. He conquers hardship. Hindi pa ko sa tao na ito. I-remind ko po mamaya yung pagkain. Kung hindi natin mapanood dito. So hardship. May purpose siya. Hebrew 12 verse 7. Isang buhay ng alagad ay yung he endures hardship. Nagtitiis siya sa kapighatian. Hebrew chapter 12 verse 7. Anong sabi ko dito? Chapter 12 verse 7 ng Hebreo. Hinok naman yung mamamos. Para na yung kayo. Ano po sabi niya? Verse 12. Kaya palakasin ninyo. 12 verse 7. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Sapagkat ito'y nagpapakinalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Si
Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa... see? Verse 9. Tangi sa riyan, sabi na? Tangi sa riyan, pinalusahan tayo ng ating mga ama sa laman, at dahil dito, iginagalang natin sila. Kaya si Ote, makatakman niya ng araw yan. Pero kung nangabigla na, wala. Magpagpabaki. At dahil dito, iginagalang natin sila, hindi ba lalo mararapat na tayo pasakot sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? God is our Father in the Spirit. Upang ang purpose niya? Mabuhay tayo. Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit, itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging yan ang ugali ng Panginoon sa Kristo. Yan ang karakter ng Panginoon sa Kristo na lalabas sa buhay natin kapag dumadanas tayo ng mga ganitong klase ng pagdidisiplina ng Diyos. Tulad niya, verse 11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis, ngunit pagkaraan niya, lalasap tayo ng kapayapaang bunga na matuwid na pamumuhay. Yun ang magiging resulta kapag nagtiis tayo sa lahat ng mga bigatian natin sa buhay, at yung purpose na sa atin, maging katulad tayo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang Panginoon, na maging banal, at magre-resulta ito ng matuwid na pamumuhay sa harapan ng mga tao. Holiness before God, righteousness before men. Horizontal, vertical po yan. Yun ang purpose sa atin ng Panginoon. Maging banal sa harapan niya. Set aside life. Alam niyo yung asal, ang ibig sabihin? Asal. A-S-A-L. Asal. Set aside life. Maging banal at matuwid na pamumuhay ang magiging resulta nito. I-check mo yung buhay natin. Buhay ko. Mag-inventory ka sa nakaraang linggo. Anong kapighatian na naranasan mo? At ngayon, ano ang naranasan ng kapighatian sa buhay? Ang tinuturo ng Panginoon kailangan ng banal sa harapan niya. Hindi banal. Hindi mo siya sinasaktan. Umiiwas ka na masaktan mo ang puso ng Diyos. Kaya kayo, mga young people, warning po ito sa inyo, mga young people na marunong magbukas ng internet. At paminsan-minsan ayaw nyo sabihin sa amin ang password. Bakit? May tinatago ba kayo? Bakit ayaw na sabihin yung password sa amin ng mga magulang nyo? Sino yung mga young people na nagtatago ng password dito? Internet. Avoid and bundle this word, mga young people. If you want to be a part of the first resurrection, set aside life. Kailangan na maging karanasan ninyo. Maging maingat ka, maging matalino ka kapag kabubuksan mo na ang computer mo sa internet. Kasi yung internet, split seconds lang, iuhulog ka niya sa baging ng kapahamakan. Hindi ng mga young people, pati tayo, ng mga kalalakihan, mga kababaihan. Ito po ay napakalaking babala sa bawat isa sa atin. Ang technology ngayon, sobrang bilis. 25 years ago, yung uncle ko, nag-voice tape yun.
Pag-record dyan. Kumusta na? Okay. Diyan ko naman ito lang ang pili. Ayaw ko. Paminsan-minsan nakakaranas ko maramdaman. Pero mga niyang pamuli, ay hindi yung panulo, ang pasilang po, mga kung pangalanan. Yan din may record. Padala na hindi, balukanin. Isend na email. After 1 day, after 2 days, after 3 days, after 4 days, 1 week after, tatagintik na. Pagkaramdaman niya. Kumusta na ko, Kuya ko, nagpupuntangan niyo ko. Dati dito sa ko, magaling na ako. Pag pinapinara ko nito, masakit na yun na naman. Tangal ko. Kasi, yung tatlo lang niya kita mo sa panahon natin ngayon. Hello? Kumusta ako? Kumusta ba ito? Sa Amerika ito. Amerika? Ano na? Kita niyo yung panahon natin. Bilis! Instant! Mga iniinom natin, kinakain natin. Tinutulungan tayo ng mundo na maging tama. I'm sorry to say. Gusto namin, nakaupo na lang tayo. Pero kaya tayo natututuan dyan. Lahat na lang, sobrang bilis. Sobrang bilis na mapahamak, sobrang bilis na mahulog sa tukso, at kung gagamitin mong internet, naging malinis na puso, sobrang bilis mo rin naman nalalago sa Panginoon. Ibabad mo yung mata mo. Dr. Thompson, yung mga preaching dito, kung gusto niyo pakinggan ulit, pakinggan nyo, pero kung sawa kayo, huwag nyo pakinggan. At kung narinig niyo na makakatulong sa inyo, pakinggan nyo, ulit-ulit. Ang bilis! Brother Eric, salamat po. No? Pag nanghihina ako, pinapakinggan ko yung mga preaching ni Pastor Jew. Pastor Eric, Pastor Ricky, Pastor Ann, Pastor Ann, lahat ng pastor natin dito. Ang bilis ng technology sa panahon natin. At sabi nila, ang mga tao nila sa iba't ibang bansa, gumawa ng mga nuklear. Ang mga nuklear, sabi nila, tayo vulkan, gagamitin yan. Pindot na. Na. Amen? Kaya mag-ingat kayo mga young people. Mamaya, matutokso ka. Kasi pagdating mo sa bahay, wala kang gagawin At isa lang ang iisipin mo, ang computer mo. Sigurado yan. Sigurado 100%. Maski hindi nagkasalit ka yung computer. Adalanan na yung kanya. Sana ka. Magsalita ka niya. Lalayo ka, pero lalapit ka pa rin. Dito sa market, hindi nyo nakakos yan. Maski yung kamay mo, higilin mo, umasa niya, mag-open niya yan. Maski hindi mo dinignan, pito na. Ito po, itirahin ko talaga ng internet. Ito, marami na napapalayo sa Panginoon. Hindi naman lahat. Hindi naman po lahat. Hindi naman tayo lahat dito. Siguro manginan lang. Sana wala. Sana wala. Amen? At yung tama mga papag-aralan, so ang pagdidisiplina ng Panginoon ay merong magandang gagawin ang Diyos sa buhay natin. Enduring hardship equals to discipline. Amen? Yan po ang ginagawa sa mga sundalo. Alam po nyo, sana wala lang yung uniforme ko Pagsusuot sana ang uniform ngayon, naka-camouflage sa ko Hinirap pero hindi na binalik. Ewan ko sino ewan ko baka nakanood pa rito yun Ang sundalo, ang process niya. Ang proseso niya ng sundalo, pagka alam niya na mayroong recruitment,
Yung mga may desire talaga, maging sundalo. Punta sila sa recruitment area, mag-exam sila yung tinatawag na battery test, at pag nakapasa sila doon, tatawagin sila at idasaan sila sa tinatawag na rigid training. Sa rigid training na yan, meron silang aalisin sa isang sundalo. Aalisin nila yung tinatawag na civilian mentality. Papalitan nila ng militaristic, military, mentality, from civilian mentality to military mentality. Uuparan ka lahat. Aalis yung lahat yung kaartean mo, yung maselan na hindi ka kumakanin ng ano-ano, aalis yung lahat. Dahil ako po naranasan ko yun. Ilulublob ka kung saan nila gusto bilublob, patutulungin ka nila, maski nakagaling kang nalublob sa putik. Pagka meron tumunog na bayan mag-iliw ka na, biglaan ka kayo, alisin lahat yung disiplina. Disiplina. Yung ibang sundalo, hindi na naiintindihan bakit sila dinidisiplina. Nung pala. At lalo na yung mga scout rangers, yung mga tinatawag na SWAT team, sea, water, and ground forces na yan. Mabilis na tumatakbo yung speedboat at dadaanan nila yung isang SWAT. Ito lang, kung galing lang, biglang kakakit siya, makakapasok siya dun sa speedboat. Lalagyan nila ng posas, paa at saka kamay, inuhulog sa malalim na lugar, bahala ka sa buhay mo. Ligtas mo yung sarili mo. Discipline. Ititrain ka. Sasanayin ka. Bakit? Kasi meron naghihintay ng mga kaaway ng gobyerno. Pagpaana-ana ka sa sundalo. Pagdating ng helicopters, tapos sniper. Maraming mga snipers na nakakala habang nagkakaroon ng foot patrol. Hindi ba, modern no yun, tila pang dati. Ayaw nga, ako nga nag-foot patrolling sila sa mga lugar ng mga delikado, mga ambush sites. Pag yung sundalo, kulang sa training talaga, at lusog lang ng lusog, hindi mo na nag-o-observe. Hindi mo na tumitingin kung ano situation at pag-aralan niya yung mga terrain na galis ang mamatay. Pero yung sundalo na mautak, yung iba naman, paparil lang makakasakit na punto. Strategy. Ang Panginoon, kahit lahat na naririto, hindi lang civilian mentality ang inaalis ni Lord sa atin. Dinidisiplina niya tayo, kaya tayo gumagana ng mga pagdidisiplina. From worldly mentality to spiritual mentality. Ganun ang training natin dito. Bakit? Merong battle na naghihintay. At ngayon, baka ilan sa atin dito, hindi niya alam yung pagiging sundalo niya sa Panginoon. 1 Timothy chapter 2, verse 3. Malapit na po kumatapos. 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Ano pong sabi niya? Bilang mga disipulo, hindi lang basta-basta disipulo ng Panginoon. 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Ang sabi, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangled himself with the affairs of his life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Kaya ka dinidisiplina ng Panginoon. Ngayon, disciple ka, alagad ka. But He wants you to become an elite conqueror. Amen? Si Moses, siya'y pastor.
Ganyan na ganyan yung naranasan ng mga Israelita sa panahon ni Moses. Maraming mga hardship na pinagdaan ng Panginoon sa kanila, pero hindi nila naiintindihan kung bakit sila pinapagdaan ng Diyos sa mga pagsubok, mga kapighatian. Hindi nila alam, tinitrain na pala sila ng Panginoon para sa dumarating na war, battle. Merong battle na naghihintay sa kanila. Kaya nung nawala na si Moses, at bumalik ka na nila sino? Captain Joshua. Si Joshua, well-trained, na isang sundalo, conqueror. See? Nagkaroon ng shift ang Panginoon at that time. Nagkaroon ng change gear ang Panginoon at that time. From Moses, the pastor, lahat binibigay niya, everything, pero nung bumalik na si Joshua, lahat ng na-train sa mga hardship pinili niya. Yung mga hindi nakapasok, maraming hindi nakapasok dahil hindi sila sanay pakipagpaka. Kapatid, hindi lang basta-basta alagad ka. Nais ng Panginoon maging sundalo ka na. O pero, nakikipagpaka. Bakit? May kalaban tayo. Darkness, principalities in the air. Sa bahay nito, nandiyan sila. Lagi ka rin pala yung kalaban ka. The flesh of blood, but spirits, powers, darkness, and principalities. Tignan ninyo, yung parati kang nagagaki, yung spirit na yun, ang parati kang may pa. At ang Panginoon, salamat sa kanyang biyaya, inay mo na hindi tayo na parayaan ka na naman yan doon sa kaaway mo na yung spiritual battle. Ginagawa ng Panginoon sa akin. Sa kanyang pagdating, yung magiging part ng kanyang warriors, ng kanyang army, sila yung nanagumpay na dito sa lupa. Anong purpose ng pagdating ng Panginoon? To conquer and to destroy wickedness in this world. Kung hindi ka sanay, magipagpaka ngayon, papaano ka? Sa pagdating ang araw. Maging manalino na po tayo. Huwag na tayo parelax-relax sa panahon ngayon. Life is very short. Sabi niyo po. 30 years ago, as it yesterday, yung mga paborito kong mga salita. 30 years ago, as it yesterday. Alam mo ba, ako 15 years old, nandun kami sa kabundukan ng Hain Nueva Ecija, nagtatabas kami doon, 15 years old po. 150 hectares ang tinatabas namin doon, nakuha namin lang 2 months. Alam mo ba yun? Nang menili mo, yung ketong bundok, 15 years old ako. Eh ngayon, 35 na ako. 40. Last 10. Pansinin niyo yung mga nakaroon, kapatid. Mag-observe kayo. Lalo na dyan sa may Bandang Angelina. 73, 75, 78, 80. Aba, meron pa ng 63. May 59 pa. At na minsan nakagulat ako. 45. Aba, bamo. Magugulat ka eh. Alam niyo, sabi ng Bible ng Proverbs, mas mainam doon na pumunta sa mga burol kaysa pumunta sa mga kasiyan. Dahil minsan, pagka pumunta ka sa mga burol, lalo na sa Angelina, the favorite place, those who want to be rest, yan ang mga favorite place nila. Maaalala mo, na one time, ikaw ang hihiga doon. At kung ang ginawin natin yung mga burol, ito yung reaction tama. Pag wala mo, makakita dyan.
Lagi kaya-kaya lang. Huwag ang siyang pulong-pulong, mag-iumpulong ka, makita. Abalo mo, naroon kayo na, naroon kaya na. Ariya ko siya, wala mo naroon ito dyan mo. Totoo mo, natutulog lang sila. Si Paul, sinabi niya, they're always there. Namatay lang yung kapag. Maghihintay sila, tapos na. Yung pagsusulit niya. 75 years old. Ngayon tayo ulit pa. Marami pa tayong chance. Samantalayin natin ang mga pagkakataon because the days are evil. The days are evil. Tignan mo na, sa buhay mo kung anong tinuturo ni Lord at bilisan mo matuto. Yung hindi mo pa napagtagumpayan, gawin mo, kailangan mapagtagumpayan mo na ngayon. Today is the day of salvation. Pagka favorite mong kanta, ganito na, pinikaro. He gives and take away my heart. Pero kasi may isang leader. Di ko. Ang nagbigay, siya rin naman ang kukuha. Pagdating ng araw, life is very short. Maghanda-handa na tayo. Sana naging background tayo from alagal, through enduring hardship, nag-result ka ng ikaw ay naging disiplinado talaga. At dahil disiplinado ka na ngayon, aangat ka sa isang antas ng klase ng Kristyanismo to become accountable, a warriors. At doon, sana magiging part tayo na tumarating ang love words army. Amen? Lumalaban tayo. Sana nakikipaglaban ka. Alita mo. O ang espiritu na ningwa. Espiritu ng galit. Espiritu ng kabisitan. Espiritu ng irritation. Hanggang mga tulig-tulig mo. Diyan sa bahay natin ang labanan. Dito sa church, abay, wala nga tayo mag-hibos-hibos dito eh. Para ka nakasakay sa bangkang walang kati. Hindi ka makagala. Baka marinig ako, huwag magsalita. Yung kilos ko, kailangan ngayon eh. Eh pagpaglabas ko na dito, kayo na lang mag-asama. Kayo na lang magkapamilya doon na sa bahay. Kumusta na kaya kayo? Pag may pinakita si Lord sa ito na nagdudulot ng karamdaman, hapdi ang Diyos, magsisi na tayo kagad. At pag-uwi natin, piliin natin magpatong. Okay lang maging trying hard ka. Okay lang maging capital ka. Trying hard. Capital. Okay lang yun. Basta tayo, nagtatry tayo na maging katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Para tayo ng Panginoon. Wala yung bumata. So, panahon po natin na, tingnan natin yung mga isang napakagandang video. Tandaan po natin, too much tribulation before we enter the kingdom. Too much hardship before we enter the kingdom of God. Meron isang tao dito, kilala ng iba, his name is Nick. He conquered hardships. So, papanoorin natin na, Brother Boy, Nick. Title niya, Nick. Pakinggan po natin ang sinasabi ng ating Diyos. Kaya sa panahon natin, sa mga bagay na narinig po natin sa mga linggo. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. We go through many hardships before we enter your kingdom.
O God. Maraming kabigatian, maraming pagsubok, maraming problema, maraming mga bagay na kahirapan, even painful experiences, painful situations na nararanasan natin sa oras na ito. But Lord, nakita namin ang liwanag, your divine purpose, Lord God. Ito yung mga bagay, karanasan na tinahak ng mga alagad mo. At ngayon, ay naglanasan na maging tunay na alagad. Kailangan kami magtiis sa lahat ng mga kabighatian na ito for the purpose of discipline us, Lord. Hardship. Nais mo kami disiplinahin dahil you want us to become a conqueror. And we are more than conquerors in Christ. Katulad ni Nate, Lord, nakita namin, napanood namin, wala siyang kamay, wala siyang maan. Ito yung hardship na pinaranas mo sa kanya. But Lord, turn. Ito'y dakila na naging kahihilan namin, Lord. Ngayon ay nagikinabang yung mga tao na kumpleto ang katawan. They become your bread and wine sa mga tao to produce joy, life. Lord God, help us, Lord. Kami po narito. Challenge us this morning. Panginoon, wala pa sa mga nararanasan ng mga alagad kumpara sa aming nararanasan ngayon na gusto mong ihagdan ang isang napakatakilang bagay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Your kingdom, Lord, na maging bahagi kami ng iyong kaharian. Help us, Lord, tulungan mo kami. Lord God, na maging tama ang aming mga tugon, ang aming mga response. Watch your response, church. Kung may nararanasan ka ng mga kabighatian, painful things, sufferings, God has a divine purpose for that. Brothers and sisters. Ito yung mag-resulta ng kabanalan, ng katuwirang, kabanalan sa iyong harapan, katuwirang pamumuhay sa harapan ng mga tao. So be it, Lord God. Sige po, Panginoon. Hanggang sa mapagtagumpayan namin ang mga bagay na itinuturo mo sa aming mga personalidad. Hanggang matapyas ang lahat ng mga bagay na nagdudulot ng Panginoon, hapdi sa iyong puso. Kung nakakaalam na mga ikaw, kami, sa aming buhay, kung ano itong mga ito. Church, sa oras na ito, may narinig ka sa Panginoon. May pinakita ang Diyos sa iyo na kailangan mong itama. Today is the right time to change the things. Help us, Lord. Help us, Lord, to overcome evil with good. Sa oras na ito, tayong lahat na naririto ngayon, nakatingin ng Panginoon, bukas ang ating puso, bukas ang ating buhay sa Diyos. Sige po, kausapin mo ang Panginoon. Talk to God. Kausapin natin ang Panginoon. Hindi natin alam, bukas, makalawa. Tapos na ang buhay mo dito sa lupa. But you don't give your best. You don't give your best to conquer, to overcome. Oh God, help us, Lord, sa oras na ito. Patawarin mo po sa mga kapangitan ng ugali. Hindi kami nagiging mapagbantay sa harap ng computers, internet. Hindi kami nagiging mapagbantay. Pinabayaan namin ang aming mga sarili na maluglog kami. O baka maging sa pornographic photos, Lord God, views, Lord. Kung meron man sa amin ngayon na naririto,
humble ourselves. Break our hearts, Lord. A contrite spirit and a repentant heart. Itong ilagay mo, gawin mo sa ating mga puso sa umaga nito. Sa mga dumarating na panahon. O God, we thank you pa. Salamat po sa iyong biyaya na patuloy namin ginagamit your enablement, God, to overcome. Become a warrior, a conqueror. Help us, Lord, to become your genuine disciple, enduring hardship, it results discipline, holiness, and righteousness before you. Thank you, Father. As we sing this song,